May mga taong biglang umaangat pero walang post, walang announcement, walang before and after picture, walang manifesting era, walang grind don't stop. Tahimik lang pero pag tinignan mo ng maigi may kakaiba na, mas relaxed, mas kalmado, hindi nagmamadali, hindi defensive pag-usapang pera. Ito yung tipo ng tao na pag tinanong mo, kamusta ka? Ang sagot lang, okay lang, sakto lang. Pero alam mong, hindi na lang sakto. Ito ang kwento ng bagong Filipino dream. Yung pag-angat na walang audience. Yung pagyaman na hindi nakaka-caption. Yung panalong, hindi kailangan ipaliwanag. Umangat kahit walang may alam. At kung totoo tayo, marami sa atin dito papunta. Let's be honest. Lumaki tayo sa flex culture. Lumaki tayong Pinoy na ang success kailangan may resibo. Pag bagong cellphone, may unboxing. Pag bagong kotse, may picture sa parking. Pag travel, kahit staycation lang sa Tagaytay, may sunset shot, may caption na quick escape. Hindi nating kasalanan. Ganito tayo pinalaki ng paligid. Sa pamilya pa lang, may pressure na. Kailan ka bibili ng bahay? Kailan ka mag-a-abroad? Kailan ka magpapalit ng kotse? Magkano sweldo mo ngayon? Parang scorecard ang buhay. At lahat may access. Kaya karamihan sa atin, ang goal dati, hindi lang yumaman. Kailangan makita. Kailangan mapansin. Kailangan ma-validate. Pero habang tumatanda ka, may shift. Napapagod ka, hindi sa trabaho, sa pagpapakita. Meron naman moment you get tired of explaining yourself. May moment yan, hindi dramatic. Walang background music. Isang araw lang mapapansin mo, ayaw mo na magkwento. Ayaw mo na mag-explain kung bakit hindi ka bumili ng bago. Ayaw mo na mag-justify kung bakit hindi ka sumabay sa uso. Ayaw mo na ipaliwanag kung bakit hindi ka nag-upgrade. Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil ayaw mo na lang. Ayaw mo na i-defend ang mga desisyon mo. Dati, pag hindi ka sumabay sa barkada, may guilt. Ngayon, may peace. Dati, pag tahimik ka, akala mo na pag-iiwanan ka. Ngayon, alam mo na busy ka lang sa totoong buhay mo. Ito yung simula ng stealth phase. Hindi mo pa sinasadya, pero nagsisimula na. Ang nakakatawa dito, habang mas tahimik ka, mas nag-u-upgrade buhay mo. Hindi obvious, hindi designer bag, hindi luxury watch, pero pansinin mo, mas maayos tulog mo, mas maaga ka gumigising, mas konti ang utang mo, mas konti ang iniisip mo. Hindi ka na natataranta pag may emergency. Hindi ka na napapraning pag may delay sa sweldo. May buffer ka na. Hindi mo siya sinasabi, pero ramdam mo. Ito yung upgrade na walang picture. Mental upgrade, financial upgrade, lifestyle upgrade. Hindi flashy, pero matibay. Ito na yung paborito kong part. Ang mukhang same life, pero ibang level na. Kasi from the outside, parang wala namang nagbago. Parehong kape pa rin, parehong damit, parehong routine, pero inside, ibang level na. Yung kape mo, hindi na pampagising, pang-enjoy na lang. Yung trabaho mo, hindi na survival, strategy number. Yung pera mo, hindi na basta pumapasok at lumalabas. May direksyon na. Ito yung stage na pag may nagtanong, "Uy, anong bago?" Ang sagot mo lang, "Wala naman." Pero alam mo sa sarili mo, marami. Hindi mo lang kailangan ikwento. Sa Pilipinas, maingay ang kahirapan. Maingay din ang fake success. Tahimik lang ang totoong umangat. Kasi pag may sistema ka na, hindi mo na kailangang mangumbinsi. Hindi mo na kailangang magpatunay. Hindi ka na naghahanap ng approval. Busy ka na sa consistency. At consistency, boring tignan. Walang viral moment. Walang highlight reel. Pero ito yung nagbabayad sa dulo. Ito yung nagpapalaya. Ano ba ang totoong meaning ng umangat? Hindi ito tungkol sa pagiging milyonaryo agad. Hindi ito tungkol sa luxury. Umangat means may choice ka na. Choice na hindi mag-overtime. Choice na umuwi ng maaga. Choice na tumanggi. Choice na magpahinga. Choice na hindi ma-pressure. Choice na maging tahimik. At sa bansa na sanay sa ingay, ang katahimikan luxury yan. May mga taong hindi na kailangan magpatunay. Mapapansin mo rin, nag-iiba circle mo, mas konti, mas tahimik, mas grounded. Hindi na puro yabang ang usapan. Mas madalas tungkol sa kalusugan, oras, peace. Hindi na tanong ang magkano yan, kundi worth it ba?
Hindi na saan ka nagbakasyon, kundi masaya ka ba? Ito yung mga taong hindi mo makikitang nagyayabang, pero hindi rin sila naiinggit. Kasi secured na sila, at ang security hindi maingay. Stealth wealth, Pinoy version. Hindi ito imported na concept. Matagal na natin tong ginagawa. Lolo mo na tahimik lang pero may lupa. Tita mo na simple pero walang utang. Kapitbahay mo na walang post pero may paupahan. Hindi sila motivational speaker, hindi rin influencer. Pero sila yung hindi kinakabahan. Hindi sila affected ng trends. Hindi sila pressured sa comparison. Tahimik lang. Pero panalo, iba na ang panahon. Pagod na tayo sa flex. Pagod na tayo sa validation. Pagod na tayo sa paghabol. Gusto na lang natin ng sapat, tahimik, matatag. Gusto natin umangat, pero ayaw na nating i-explain. Gusto natin yumaman, pero ayaw na nating ipakita. At walang masama doon. Hindi lahat ng panalo, kailangan may audience. Kung nagsisimula ka pa lang, okay lang. Kung tahimik ka ngayon, good sign yan. Kung hindi ka napapansin, baka busy ka lang sa tamang direksyon. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang makipag-unahan. Ang importante, umaangat ka. Kahit walang may alam. Minsan, yun mismo ang pinakapanalo. Hindi lahat ng pangarap, kailangan ipaalam. Hindi lahat ng tagumpay, kailangan i-announce. Minsan, ang pinakasolid na buhay, yung walang masyadong may say, umangat, tahimik, panatag. Ito ang bagong Filipino dream. At kung nandito ka na, congrats. Hindi ka man napapansin, pero alam mo sa sarili mo, panalo ka na. Ang hindi nakikita ng tao, yun ang pinakamahirap. Yung hindi ka bumili kahit kaya mo, yung hindi ka sumabay kahit invited ka, yung pinili mong mag-ipon imbes na mag-celebrate. Walang palakpak doon. Walang story view. Walang proud of you. Ikaw lang ang nakakaalam. Minsan, ikaw lang din ang nagdududa. Pero dito nagsisimula ang tunay na pag-angat. Hindi sa big decisions. Sa paulit-ulit na maliit na disiplina. Boring, tahimik, pero lethal sa long term. Ang delayed gratification, Pinoy style. Hindi ito Instagram quote. Ito yung pag-uwi mo ng bahay. Kahit gusto mo pang gumala. Ito yung pagtanggi mo sa sale. Kahit 70% off pa yan. Ito yung pagstay sa lupang phone. Kahit kaya mo na mag-upgrade. Hindi ka martyr. Hindi ka nagtitipid para magmukhang mabait. May plano ka lang. At ang plano mo, hindi para sa ngayon lang. Para sa future na hindi na kailangang mag-explain. May phase where you stop competing. Ito yung stage sa buhay na bigla mong marirealize na hindi pala race ang lahat. Hindi mo kailangang mauna. Hindi mo kailangang mangungusan. Hindi mo kailangang patunayan na mas okay ka. Kasi busy ka na sa sarili mong lane. Pag may bumili ng bago, masaya ka para sa kanila. Pag may nag-travel, good for them. Walang inggit. Walang comparison spiral. Hindi dahil enlightened ka, kundi dahil secure ka. At security, nakakakalmang mabuhay. Pag tahimik ka, mas malakas ka. Ito ang irony. Habang mas kaunti ang sinasabi mo, mas may power ka. Hindi ka na impulsive, hindi ka na reactive, hindi ka na nadadala ng emosyon. Pag may problema, hindi ka nagpapanik. Pag may opportunity, hindi ka nagmamadali. May space ka sa utak mo, may margin ka sa buhay mo. At yan ang tunay na leverage. Meron din mga tanong na hindi mo na kailangang sagutin. Mapapansin mo rin, hindi ka na sumasagot sa lahat. Hindi mo na pinapaliwanag kung bakit simple ka. Hindi mo na dinidefend kung bakit hindi ka sumabay. Hindi mo na kinukwento ang plans mo. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil tahimik na gumagana. At alam mo na hindi lahat ng tao kailangan may access sa buhay mo. Privacy is power, lalo na sa Pilipinas. The real luxury is control. Hindi bag, hindi kotse, hindi bakasyon. Control. Control sa oras mo. Control sa desisyon mo. Control sa reaksyon mo. Yung hindi ka napipilitang mag-yes. Yung hindi ka takot mag-no. Yung hindi ka nangangamba sa bukas. Ito yung luxury na hindi pwedeng i-flex. Pero araw-araw mong nararamdaman. Bakit nga ba loud success is often fragile? Napansin mo ba? Yung sobrang ingay, madalas mabilis mawala. Kasi kailangan niya ng attention para mabuhay. Kailangan niya ng validation para tumayo.
Pero yung tahimik, kahit mawalan ng audience, tuloy pa rin. Walang pressure, walang expectations. Steady lang. At steady wins. Pag hindi ka na natatakot ma-misunderstood ka, isa sa pinakamalaking sign na umangat ka na, hindi ka na bothered pag hindi ka gets. Hindi ka na defensive. Hindi ka na nagko-correct ng assumptions. Kung akala nila simple ka, okay lang. Kung akala nila same ka pa rin, okay lang. Hindi nila kailangan malaman. Ikaw lang ang may hawak ng scoreboard mo. May maling akala na pagtahimik, maliit ang pangarap. Hindi totoo. Tahimik lang ang execution. Malaki ang vision. Malalim ang foundation. Hindi ka nagmamadali. Kasi alam mong darating ka rin. At pagdating mo, hindi ka na mag-iingay. Ito na ang new definition of rich. Hindi ito tungkol sa net worth lang. Rich ka kapag hindi ka stressed paggising. Hindi ka nagmamadali mabuhay. Hindi ka kinakain ng comparison. Rich ka kapag may oras ka sa pamilya, may pahinga ka sa isip, may choice ka sa buhay. At kung meron ka nito, kahit walang may alam, umaangat ka na. Hindi lahat ng panalo may fireworks. Hindi lahat ng success may announcement. Yung iba, tahimik lang na nangyayari habang tulog ang mundo. Kung hindi ka napapansin ngayon, baka kasi busy kang binubuo ang buhay na hindi madaling masira, umangat kahit walang may alam. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil alam mo na hindi mo kailangan ng audience para manalo. At sa panahon ngayon, yan ang tunay na yaman. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.